Takbuhan naman po ng marami ang mga sari-sari store dahil sa tingi-tingin nitong paninda. Pero kung maisa sa batas po ang panukalang tax reform ng gobyerno, posible daw na magmahal ang bilihin sa mga tindahang ito. Balitang hatid ni P. Arcangel. Magdalan nga po, kape. Ang isang sachet ng kapeng binili ni Glenda, hindi lang pampainit ng sikmura. Kadalasan, ito na raw ang pantawid gutom ng kanyang pamilya tuwing umaga. Mahal. Ang ulam, 30. Ang kape minsan, 7 lang. Sold out na silang dalawa, busog na. Kaya dagdag pasakit daw sa mga mahihirap ang nabipintong pagtaas ng buwis sa ilang produkto sakaling maisabatas na ang isinusulong na CTRP o Comprehensive Tax Reform Program ng Administrasyong Duterte. Bagaman bababa ang income tax ng mga sumasahod ng hindi hihigit sa 250,000 pesos kada taon, magmamahal naman ang ilang produktong binibili sa sari-sari stores dahil yan sa excise tax sa mga ito o sa ibang produktong kailangan para ma-produce o ma-deliver ang mga ito. Sa kwenta ng PASCO o Philippine Association of Stores and Carinderia Owners, ang 5 pesos na sachet ng kape magiging 8 pesos. Ang isang sachet ng powdered juice na 9 pesos magiging 20 pesos. Ang litro ng soft drinks mula 16 pesos magiging 25. At ang 20 peso bottle juice magiging 30. Lilitan nga nila, tataas naman ang bilihin. Ganon din yun. Tataasan nila yung presyo. Ano na magiging lagay namin? Nangangamba rin ang sari-sari store owner na si Nanay Vicky. Mas malaking porsyento ng benta namin doon ang gagaling. Tapos yun po yung tataksan na lang ng malaki. Huwag naman po sana sa aming maliliit na mga manininda kuhanin. Marami pa namang umaasa sa mga sari-sari store. Ang pinagmumadalang tingi-tingi kultura natin ay dahil kulang na kulang ang pambili ng karaniwang Pilipino. Sulit kaya ang sakripisyo yan para makalikom ng pondo ang pamahalaan para sa infrastructure projects at mga proyekto para sa mahihirap? Ayon sa grupong UFCC o United Filipino Consumers and Commuters, kukuha ng buwis ang gobyerno para ipambayad sa mga proyekto na may mataas na interes, papasanin ni nanay, ni ate, ni kuya ng mahabang panahon dahil ito'y uutangin. 20 taon, 30 taon. Ang gagawin lang naman ng mga manufacturers, ipapasa ito sa ating consumers. Hindi totoong tataas ang take-home pay ng lahat ng Pilipino. Sa totoo lang, ang tataas ang take-home pay ay yung mga middle class hanggang pataas. may excise tax din sa petrolyo at mga sasakyan at tatanggalin ang VAT exemption sa murang renta ng bahay. Pero sabi ng gobyerno may mga programa naman para kayanin ng mahihirap ang posibleng pagmahal ng bilihin. We're going to have unconditional cash transfers para meron silang, in effect, dagdag na kita. Madadagdagan ng kanilang purchasing power. Samantalang si Glenda, naghahanda na sakaling kailanganin na rin nilang tuluyang ipagpaliban ang pagkain sa umaga. P. Arcangel, GMA News.